Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 266. Sorry, hindi ko alam ang sinasabi mo. Agad na kumalma si Mina Yang at bahagyang ngumiti, ang kanyang boses ay matamis at banayad, tipikal ng mga babaeng Yangnan. Sige. Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew Cheng, inamin ba niya ang kanyang pagkakamali? Sa oras na ito, si Mina Yang ay kasing balisa ng mga langgam sa mainit na palayok, at ang kakaibang haplos ay nagpabaliw sa kanya. Hindi gaanong binigyang pansin ni Andrew Cheng si Mina Yang, isang kamao lang ang layo ng kanyang kagandahan sa kanya, at ang mga balahibo sa kanyang pink na pisngi ay naliliwanagan ng liwanag, na sumasalamin sa isang kabataang inosente. Lalo na ang leeg na kasing puti ng nyebe sa Tian Shan Mountains, na naglalabas ng mahinang nakakaakit na halimuyak. Saan mo nakita, hindi ko na maalala. Tumili. Biglang huminto ang boss, si Mina Yang ay hindi na makapag-concentrate, ngunit sa pagkakataong ito ay sumandal siya ng husto. Pagsabog. Si Mina ay napakalapit kay Andrew Cheng, at si Mina Yang ay hindi tumayo. Ngayon, naramdaman niya talaga. Sa isang iglap, ang mukha ni Mina Yang ay namula, at namula ito hanggang sa kanyang leeg, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa singsing, at hindi siya nang ahas na kumilos. Natigilan din si Andrew Cheng. Nag-iinit ang pakiramdam niya sa sandaling lambingan at lambingan. Buti na lang at tiniis niya ito. Namula si Mina Yang at nagmamadaling tumayo. Natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng haplos ngayon. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang sipain palabas ng kotse si Andrew Cheng. Hindi kinaya ni Mina ang gayong kaakit-akit na kapaligiran. Kararating lang ng bus sa hintuan, at hindi na siya makapaghintay na bumaba. Gayunpaman, naunang sumugod palabas ang isang tiyahin sa tabi niya, hindi sinasadyang nabunggo siya ng pasuray-suray, at pagkatapos ay nabasag ang matataas na takong sa talampakan niya, at dumiretso siya sa mga braso ni Andrew Cheng. Umaasa ako. Bahagyang nagulat si Andrew Cheng, naramdaman ang malambot na katawan sa kanyang mga braso, at ang mahinang bango ng kanyang buhok na kumakalat mula sa dulo ng kanyang ilong. Ano ang nangyayari ngayon? Tiniin ni Mina ang dibdib ni Andrew Cheng gamit ang dalawang kamay at naramdaman ang init sa kanyang katawan, napakahigpit ng pagkakadikit nilang dalawa sa isa't isa. Masyadong malabo ang pose. Nagmamadali niyang itinulak si Andrew Cheng palayo, inayos ang kanyang propesyonal na palda, at saka tumakbo palabas ng kotse na may pulang mukha. Si Andrew Cheng ay medyo walang magawa. Hinabol niya ito at sumigaw, "Assistant Mina, huwag kang umalis kaagad, misunderstanding lang." Kung gusto mo siyang sisihin, pwede mong sisihin ang driver, hindi ang matandang driver. Tumigil si Miss Mina, lumingon at galit na tumingin kay Andrew Cheng, at sinabing, "Hindi pagkakaunawaan." Ano ang hindi pagkakaunawaan? Pervert ka yata. Kailangan kong sabihin kay Director Young. Parang galit na galit si Mina Young. Hinabol siya ni Andrew Cheng at sinabing, na misunderstood mo talaga ako, at sinusubukan lang kitang protektahan. Ang daming mata sa kotse na nakatingin sa'yo, hindi naman sa hindi mo nakikita, kaya mo yan. Huwag mong sabihin sa asawa ko. Ikaw lang, may mabuting puso. Tinanggal ni Miss Mina ang kamay ni Andrew Cheng, niyakap ang kanyang dibdib, at tumingin sa isang tulala. Paano ayusin ang pervert na ito? Anong bastard? Sa oras na ito, sa hindi kalayuan, maraming figure ang dumating. Lumubog ang mukha ni Andrew Cheng, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang nakatato na binata na may kasamang dalawang kalbong binata, ngumunguya ng gum at parang tulala. Nako, ito pala ang nakatato na kabataang si Andrew Cheng na itinulak sa boss. Natural, nakita rin ni Mina ang tatlong hindi mainstream na hooligan. Natakot siya at nagtago sa likod ni Andrew Cheng na may maliit na ulo. Ang may tato na binata ay tumawa sa bibig, kumain ng gilajed, at itinaas ang kanyang baba kay Andrew Cheng, "Hoy, mabahong bata, hindi ka ba mukhang mayabang ngayon, bakit ka natatakot na baluktot ang iyong mukha? Perde ngayon? Ha 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 ha. Kuya Pingin, bata ba yon? Hindi ko mapigilan ang sarili ko na lumaban." Ang kalbong ulo sa tabi niya ay sumulyap kay Andrew Cheng at mapang-asar na sinabi. "Kuya Pingin, don't tell me. Sobrang gwapo ng babaeng yan." Sabi ng isa pang payat na kalbo na malungkot ang mukha. "Paano ba yan, hindi nagsinungaling si kuya, dapat nasa oras na."
Tapusin mo na yang batang yan, atin na ang babaeng nasa likod niya. Hindi mapakali ang nakatato na kabataan. Sa kanyang mga mata, si Andrew Cheng ay isang patay na tao. Kaya hindi ko na lang pinansin. Nagtago si Mina Yang sa likod ni Andrew Cheng at lalong kumunat ang noo nang marinig niya ang walang hiya at maalay nilang pag-uusap. Ano bang pinagsasasabi mo? Mag-ingat ka, tatawag ako ng pulis. Hindi niya matiis ang insulto, kaya agad siyang tumayo, niyakap ng mahigpit ang bag sa kanyang mga bisig, at inilabas ang kanyang cellphone bilang gesture. Yuyuyo, papel ate, takot mga kuya, ano pa hinihintay nyo? Ang nakatato na kabataan ay mukhang kahabag-habag, pinunasan ang kanyang mga palad, at naglakad patungo kay Miss Mina na may malalaswang kilos. Nakulong. Isang malakas na sampal ang narinig. Isang sampal sa mukha, mabangis at determinado. Hindi naintindihan ng nakatato na kabataan kung ano ang nangyayari, kaya ilang beses siyang lumingon sa lugar. Damn! Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Tinakpin ng nakatato na kabataan ang kanyang mapupula at namamaga na pisngi at tinitigan si Andrew Cheng sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ate, hindi mo ba nakikita na may girlfriend na siya, kaya umuusad ka pa, sinong sasampalin ko kung hindi kita sinaktan? Umalukip-kip si Andrew Cheng at nakangising tumingin sa binata na may tato. Natakot din si Miss Mina sa marahas na pag-atake ni Andrew Cheng, ngunit isang mainit na agos ang biglang umagos sa kanyang puso, at nagbago ang hitsura ni Andrew Cheng, at wala siyang pakialam sa salitang boyfriend na sinabi niya. Ang nakatato na kabataan ay lubos na nasilaw, kumuha ng switch knife mula sa kanyang bulsa ng pantalon, tinitigan si Andrew Cheng ng mabangis at sumigaw, "Fuck! Papatayin kita!" Sa sinabi nito, ang binata na may tato ay sumugod na may dalang penknife at direktang sinaksak si Andrew Cheng doon sa tiyan. Mabilis ding sumugod ang dalawa pang kalbo. Ang kanilang layunin ay napakasimple. Kung mahuli nila si Mina, hindi ka ba naniniwala na ang batang ito ay hindi susuko? At mayroon pa rin silang makasariling intensyon, at gusto nilang kunin ang pagkakataong ito upang kumita ng kayamanan sa isang malaking kagandahan. Ang kanilang mga mukha ay malaswa, at malapit na nilang punitin ang damit ni Miss Mina. Kung natulog sila sa isang magandang babae sa isang gabi, pakiramdam nila kahit 3 taon ay walang mawawala. Ang espada ng may tato na binata ay tumusok sa kanyang harapan, ngunit nahuli siya ng kamay na bakal bago niya ito maisaksak. Walang pakialam na iniunat ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at hinawakan ang palso ng nakatato na kabataan, at pagkatapos ay nagpapuwersa sa kanyang kamay, at sa isang pag-click, ang braso ng binata na may tato ay gumawa ng basag na tunog. Ah! Sigaw! Ang buong mukha ng may tato na binata ay naging kulay ng atay ng baboy, at pakiramdam niya ay nabali ang kanyang braso. Tinudurog nito ang ating mga puso. Nagdulot ng panginginig sa buong katawan ang mga sigaw ng may tato na binata, at natakot ang ilang dumadaan na tumakas. Kung gagamit ka ng kaunting puwersa, tinatayang 90 degrees ang baluktot ng buong braso ng taong ito. Sa tunog ng dangdang, nahulog din ang patalim sa kamay ng binata. At kayong dalawa, hindi kayo makapagpigil. Hindi mo ba naisip na mabalien ko ang braso niya? Malamig na bumantong hininga si Andrew Cheng. Ang dalawang kalbo na lalaki na sumugod kay Miss Mina ay lumingon lamang sa mga sandaling ito, at walang pakialam sa kaligtasan ng kanilang mga kasama. Nagpasya sila, hanggat nahuli nila ang magandang babaeng ito, mahuhuli ang bata nang wala ang kanyang mga kamay. Sumimangot si Andrew Cheng, at namuo ang galit sa kanyang puso. Sa susunod na pagbaril, hindi niya naisip ang anumang kahihinatnan. Sa pamamagitan ng marahas na puwersa, gumawa siya ng click sa kanyang kamay, at ang buong braso ng may tato na binata ay nakayuko ng 90 degrees tulad nito. Isang malinaw na tunog ng mga buto ang sumabog sa aking mga tainga. Ang nakatato na kabataan ay sumigaw at direktang lumuhad sa lupa, ang kanyang buong mukha ay naging kulay ng atay ng baboy. Ang sakit ng pagkapilipit at pagdurog ng isang malaking panlabas na puwersa ay hindi kayang tiisin para sa mga ordinaryong tao. Susunod na segundo. Ang nakatato na binata ay naramdaman lamang ng isang bugzo ng hangin sa harap ng kanyang ulo, at pagkatapos ay natigilan siya nang makita si Andrew Cheng na nakatayo sa harap ng magandang babae, na sinasakal ng dalawang kamay ang leeg ng kanyang dalawang kapatid. Ganun din sa dalawang kalbong lalaki, na natakot kay Andrew Cheng na biglang sumulpot sa harap nila.
Walang magawa silang pinagmamasdan habang sinasakal sila ng taong ito, at pagkatapos ay agad silang binuhat. Ito ba ay isang kapangyarihan na maaaring taglayin ng isang ordinaryong tao? Kumuha ng isa sa isang kamay. Ito ba ay isang fucking na tao? Ang dalawang kalbo na batang lalaki ay lubusang bumagsak, at 10,000 mga kabayong damo ang dumaan. Hindi nila dapat i-provoke ang mga taong ganyan. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, bibigyan kita ng elevator. Pinitawan ni Andrew Cheng ang mga salitang ito, at sa biglaang lakas ng kamay, hinawakan niya ang leeg ng dalawang kalbong lalaki. Kabanata 267. Pagkatapos noon, inindayog ni Andrew Cheng silang dalawa sa ere na parang kumakaway ng isang patpat na apoy. Paano nagagawa ng isang normal na tao ang ganoong gawain? Kuya, gumagawa ka ba ng mga stunt, Hollywood special effects? Lalo na ang dalawang kalbong batang lalaki, na orihinal na matigas sa labas at matigas sa loob, ay hindi nakatiis sa paghagis at pagbubula ni Andrew Cheng sa bibig. Sa mga sandaling ito, wala na silang lakas para umakyat at tumayo, naramdaman na lang nila na umiikot ang mundo sa harap nila, at kumakalom na rin ang sikmura, at isinukan nila ang mga ulam kagabi. Not to mention the incontinence of one of them, na kinilig na. Hindi pa tapos, si Andrew Cheng ay humakbang pasulong, lumabas, at tinapakan ang dibdib ng isa sa mga batang kalbo. Sa ilang pag-click, ang kalbo na bata ay nagpakawala ng isang namamaos na sigaw. Turuan ng mga tao na manginig sa kanilang mga kaluluwa. Sabi ko, dahil gusto mong mamatay, ipapasakay na kita. Malamig na tiningnan ni Andrew Cheng ang tatlong tao, at malamig na sumigaw, bakit, gusto mo bang kamustahin ko isa-isa? Lumabas ka. Kung hindi ka lalabas, hindi ito magiging kasing simple ng pagbali ng ilang tadyang. Pagkatapos niyang magsalita, sinipa ni Andrew Cheng ang kalbo sa isang tabi, at ang huli ay sumigaw na parang pumapatay ng baboy, at nahimatay kaagad nang magdilim ang kanyang mga mata. Sa wakas ay bumangon na sa lupa ang nakatato na binata at isa pang kalbo, at abala sila sa pagkaladkad sa kalbo na nahimatay at gustong umalis. Ngunit biglang umalis si Andrew Cheng at sumigaw, teka. Sa pagkakataong ito, sa sobrang takot nilang dalawa ay nanginginig ang kanilang mga paa, at lumuhod sila sa lupa na may abalang, hayaan, na tunog, at humagulgol, kuya, patawarin mo kami, alam naming nagkamali kami. Itinuro ni Andrew Cheng si Miss Mina at malamig na sinabi sa kanila, pumunta kayo at humingi ng tawad sa kanya. Nagkatinginan ang dalawang magnanakaw, at lumuhod sa harap ni Miss Mina, gumagapang at gumulong-gulong, dahilan para mapa-atres siya ng ilang hakbang sa takot. Ate, nagkamali kami, patawarin mo kami. Ang binata at kalbo ang tawag sa mga taong umamin ng kanilang pagkakamali at umamin ng same time, putong-putong, at totoong-totoo ang nakahandusay na ulo. Ikaw. Umalis ka, at huwag mo nang uulitin ito. Sa sobrang takot ni Mina ay namutla si Montan, nagtago sa likod ni Andrew Cheng, pinatong ang ulo sa ulo nito, at tumingin sa dalawang kontrabida na may takot. Hindi pa lumabas. Tumenya si Andrew Cheng na sumipa. Hey, tara na. Kumapang at gumulong-gulong pa ang dalawang tao para hilahin ang kasama nilang nakomatos sa lupa, hindi pinapansin ang pagmamaktol ng mga naglalakad sa kalsada, at nagmamadaling tumakas sa lugar na ito ng buhay at kamatayan. Bago pa masusing tingnan ni Andrew Cheng, si Miss Mina, na nasa tabi niya, ay sinundot ang kanyang balikat at nahihiyang sinabi, salamat, mali ang pagkakaintindi ko noon, patawarin mo ako. Habang sinasabi niya iyon, yumuko siya at tumango kay Andrew Cheng. Mabilis siyang hinawakan ni Andrew Cheng, napakamot sa ulo at ngumiti, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngumisi si Andrew Cheng at sinabing, okay lang. Kung babasahin ko ito ngayon, nang pinunit ng ilang hooligan ang damit ni Miss Mina, para siyang nakakita ng kulay dugong gagamba sa kanyang dibdib. Hindi kaya nagkataon lang. Si Andrew Cheng ay nanatiling nakabukas. Sa huli, bumalik sila ni Miss Mina sa kumpanya sa isang awkward at nakakahiyang kapaligiran. Noong una, gusto niyang makipag-chat kay Marian Young, ngunit kapag wala ito, maaari lamang siyang umupo at maghintay hanggang matapos ang trabaho. Naiinis si Andrew Cheng at nanood ng ilang maliliit na video online para magpalipas ng oras. Sa isang kisap mata, oras na para umuwi mula sa trabaho.
Ang assistant ng chairman, si Mina Yang, ay dumating sa opisina ng marketing department sa unang pagkakataon, at agad na nakuha ang atensyon ng lahat ng lalaking staff ng marketing department. Napakaganda. Pambihira. Parang isang matalinong babae na lumabas sa isang painting. Tinapakan ni Miss Mina ang maliit na matataas na takong, tumayo sa pintuan ng marketing department, iniyuko ang kanyang ulo at tumingin sa loob ng ilang beses. Nang makita niya si Andrew Cheng na nakaupo sa pintuan, sa wakas ay nagkaroon siya ng malabulaklak na ngiti sa kanyang mukha. At tumatakbo sa paligid. Tuldok. Hoy Andrew Cheng, libre ka ba ngayong gabi? Nais kitang imbitahan sa hapunan. Si Miss Mina ay nag-ipon ng maraming lakas ng loob at nakipagpunyagi ng mahabang panahon bago nagpas siyang pumunta kay Andrew Cheng sa oras na ito. Maging ang boses niya ngayon lang ay nagpahayag ng kahihiyan. Ang puso ni Miss Mina ay pataas at pababa sa oras na ito, ang matingkad na mga mata ni Miss Mina ay patuloy na nakatingin kay Andrew Cheng, sa takot na tanggihan niya ang susunod na pangungusap, kaya niyakap niya ang folder sa kanyang kamay ng mahigpit. Wala nang iba, gusto lang niyang anyayahan si Andrew Cheng na kumain, para ipahayag ang kanyang pasasalamat sa nangyari sa maghapon, at linawin ang naunang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanya. Kahit madilim, hindi niya alam na baka na-in-love siya sa pakiramdam na protektado siya ni Andrew Cheng. Ouch! Nakakahiya. Masyadong kinakabahan. Hindi lang siya kinabahan, pati lahat ng lalaking staff sa marketing department ay kinabahan din. Ano ang sitwasyon? Ang kumpanya ay isang bulaklak, at ang magandang si Mina Yang ay pumunta sa marketing department para lang imbitahan ang walang kabuluhang Andrew Cheng na iyon sa hapunan. At ito ay hapunan. Baliw sila. Halos magtaka ako kung mali ang tenga ko. Hindi, ito ay dapat na isang guni-guni. Asawa iyon ng chairman. Kahit medyo inutil siya, wala siyang magawa sa kumpanya. Pero ganun ba talaga kasarap? Hindi kaya si Miss Mina ay isa ring green tea beach? Medyo natulala din si Andrew Cheng. Nang tumingin kay Miss Mina na may mainit na ngiti sa harap niya, nag-alinlangan siya. Sa pagdadalawang isip niya, lalong naging baliw ang lalaking staff sa opisina. Nagdadalawang isip ka ba? Oo naman, siya ay isang malambot na kumakain, dahil natatakot siya na ang kanyang asawang si Marian Yang ay ayusin ang mga bagay pagkatapos ng insidente. Ito ang magandang babae na si Miss Mina na personal na nag-imbite sa iyo sa hapunan, talagang nag-alinlangan ka. Maraming tao ang hindi makapaghintay na palitan si Andrew Cheng sa oras na ito at sabihin na may libre. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Andrew Cheng ay nagpabaliw sa mas maraming tao. Well, I'm not free tonight, how about another day? Napaka-helpless din ni Andrew Cheng. Pakiramdam niya kapag sinabi niya ito, hindi mabilang na pares ng mga mata sa likod niya ang parang beyanita. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Miss Mina, ngunit na-control niya ang kanyang pagkabigo at sumagot, iyon na nga, gawin natin ito sa ibang araw. Pagkatapos sabihin ito, tumakas si Miss Mina mula sa marketing department. Hindi niya alam kung paano siya naubusan ng sobrang pressure, pero pakiramdam niya ay nahimite siya. Ito ang unang pagkakataon na nag-imbite siya ng isang batang lalaki sa hapunan, at ito ay sa harap ng napakaraming tao. Gayunpaman, siya ay tinanggihan. Hindi ba ako gwapo? Nagtago Mina Yang sa banyo, tinapik ang kanyang maselang mukha, at ngumiti para pakalmayan ang sarili. Gayunpaman, ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig ay may bakas ng hindi matukoy na lamig at lamig ng isang matagumpay na pagsasabwatan. Sa oras na ito, ang departamento ng marketing ay ganap na nabaliw. Pinalibutan ng lahat ng lalaking tauhan si Andrew Cheng, galit na galit silang nagtanong kay Andrew Cheng, bakit siya tumanggi. Ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos, at ang mga hayop ay ganap na tumanggi sa ganoong salita. Hinarang nila si Andrew Cheng, at tuluyang tumakbo palabas ng opisina. Pagkababa niya ay nakita niya si Maris Lee ang yunakahihan ni Mr. Oliver Lee na naghihintay na dito. Ang maliit na batang babae na ito, na nakasuot ng sky blue na mahabang damit at puti na mataas na takong, ay matangkad at may perpektong dibdib. Napasandal siya sa pinto ng BMW, hawak ang isang pares ng matambok at nakangiting mukha na lumitaw sa pintuan. Andrew Cheng. Maaga ka bang dumating? Inilagay ni Andrew Cheng ang isang kamay sa bulsa ng pantalon at iwinagayway ang kabilang kamay bilang pagbati. Ang batang babaeng ito na si Maris Lee ay isang duwende.
Sa tuwing nakikita ko siya, iba siya. Dati fan siya ng Royal Sister, tapos fan siya ng Family Girl, at ngayon isa na siyang bagong Diyosang fan. Anyway, perpekto siya. Oo, ngayon ay nagpinta rin siya ng katangi-tanging pampaganda, na ganap na ugali at hitsura ng isang bagong henerasyong idolo na bituin. Sandali lang ako dito. Nakangiting sabi ni Marisly, ang kanyang mapupulang labi at mapuputing ngipin, ang kanyang mahabang pilikmata na kumikinang na may mga bituin sa araw, napakakaakit-akit. Pwede mo bang sabihin sa akin ngayon, anong problema ko? Nagkibit balikat si Andrew Cheng at nagtanong. Ghostly na binuksan ni Marisly ang pinto ng kotse at nakangiting sinabi, sumakay ka sa kotse, malalaman mo pagdating mo doon. Napaawang si Andrew Cheng sa kanyang mga labi, bagamat nakakatuwang sumakay sa kotse na may maliit na kagandahan, palagi niyang nararamdaman na pinaglalaroan ni Maris ang kanyang isip. Kalimutan mo na, tulungan natin siya. Pinto Zuexianlo. Isa itong high-end na restaurant sa Shangjiang City. Hindi naman sa makakain ka kung may pera ka, kailangan mo rin ng Zuexianlo VIP Gold Card. Ang Zuexianlo ay may mahigpit na sistema ng membership, ang mga miyembro lamang ang maaaring mag-order. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kakain talaga si Marisly dito ngayong gabi. Nasaan ang bastos, lumayas ka, huwag kang hamarang sa daraanan ko. Isang mayabang na saway ang biglang sumabad sa pag-iisip ni Andrew Cheng. Ang mayabang at dominanteng lalaking ito ay may maduming bibig at masama ang ugali. Bahagya lang siyang sinulyapan ni Andrew Cheng. Mukha siyang aso, at grabe ang kalidad niya. Ang mayabang na lalaki ay nakasuot ng branded na casual na damit. Nang makita si Andrew Cheng, malamig niya itong sinulyapan, at may isang magandang dilag na nakatayo sa tabi ng tinapay na ito, na ikinalulungkot niya. Kahit mag-isa kang magmaneho ng malasati, walang babaeng ganoon kaganda. Paano makakahanap ng kaakit-akit na kasintahan ang isang two-legged country bumpkin? Ang sarap talaga ng repolyo na binalot ng baboy. Pinagalitan niya at sumigaw, ano? Ito ba ang Zuexianlo na lugar na maaari mong puntahan? Nakadamit ng dowsy, ang mabuting aso ay hindi makakasagabal, bilasan mo at lumayas ka sa daraanan ko. Kabanata 268. Mga pagong. Impolite si Hugh. Sa sandaling ito, isang maharlikang matandang lalaki na medyo inaantok ang hitsura ang bumaba sa Rolls-Royce sa hindi kalayuan, na sinundan ng isang malaking grupo ng mga lalaki at babae na matangkad ang pananamit. Lolo, tignan mo tong bastard na to, hindi ba nakaharang sa daraanan mo ang nakatayo dito? Agad naging magalang ang mayabang na lalaki, at pinandilatan ng mata si Andrew Cheng sa tulong ng matanda. Puno rin ng itim na guhit sa noo si Andrew Cheng. Sino ba ang pinukaw ko sa pagtayo ko dito? Ang pangunahing kalsada ay ginawa ng iyong pamilya. Kalokohan. Paano kita tuturuan? Kapag lumabas ka, dapat mong kumbansihin ang mga tao ng may katwiran, at huwag husgahan ang mga tao sa kanilang hitsura. Humingi ka ng tawad sa akin. Mataimtim at mataimtim na sinabi ng matanda, at tinapik ang mga saklay sa lupa sa kanyang kamay. Lolo, ako lang. Agad na napahiya ang mukha ng mayabang. Pumunta ka. Seryosong sabi muli ng matanda. Ang mayabang na lalaki ay tila takot na takot sa kanyang lolo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya kay Andrew Cheng, na may bakas ng kawalang kasiyahan at puot sa kanyang mukha, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, paumanhin, nasaktan ako noon pa man. Pagkatapos magsalita, ang lalaki ay tumabi ng hindi lumilingon, humalukip-kip, at tumingin sa taas-baba kay Andrew Cheng na may masamang mga mata. Mababang kapatid, ang pangalan ko ay Rigor Chin, at ito ang aking apo na si Sam Chin. Kasalanan ko ang lahat dahil sa mahinang pag-aaral ng matanda sa pamilya na nagpapatawa. Kung may mali, sabihin mo lang sa matanda, at hahayaan ko siyang pumunta sa iyo sa ibang araw. Patawad. Lumapit si Jacob Chin at nakangiting sinabi. Mabilis na umiling si Andrew Cheng at sinabing, hindi na kailangan, binata, galit ka, okay lang. Hehe, ano ka ba, parang mas malaki ka sa akin. Bumantong hininga ang mayabang na lalaki sa mahinang boses, ngunit napayuko siya sa takot habang tinitigan siya ng matandang lalaki. Nahihiyang ngumiti si Andrew Cheng, ngunit walang sinabi. Galit na sinulyapan ni Mr. Sam Chin si Andrew Cheng, na parang isinulat niya ito, at pagkatapos ay ang mga matatanda sa Zuexianlo.
Kilala ko si Sam Chin. Napakasama ng ugali ng pinakamatandang young master ng pamilya Chin sa Jinling. Ang matandang lalaki ay tinatawag na Rigor, at siya ang pinuno ng pamilya Chin sa Jinling. Hawak ni Maris Lee ang kanyang mga dibdib sa oras na ito, at may bakas ng displeasure sa kanyang mukha. Nagkibit-balikat si Andrew Cheng nang at hindi na masyadong inisip iyon. Marami pang pamilya, isang pamilyang Chin, hindi na niya kailangang alalahanin. Kilay. Sakto namang may dumating na magandang babae. Nakasuot ng mahabang itim na damit, malaki ang kulot na buhok na may alampay, makatarungang mukha at maselang katangian ng mukha, ang kanyang ugali ay napakapambihira, kabilang sa uri ng diyosa ng pagbaril sa kalye. Lalo na ang malalim na below cut na palda ay nagdaragdag ng kaunting kaakit-akit at coquettish na ugali. At ang tuwid at balingkinitang guya na iyon, napakalaki ng sukat at matangkad, siya ay talagang isang magandang babae na lumaki, at sa usapin ng kagandahan at ugali, ito ay hindi bababa kay Maris Lee. Miss Lau. Niyakap ng bunsong anak na babae ng pamilya ni Maris Lee ang babaeng dumating. Matagal na kitang hindi nakikita, lumaki ka pa. Magiliw na hinaplos ng babae ang buhok ni Maris Lee, at isang banayad ng ngiti ang lumapad sa kanyang mukha. Siya ay bigla niyang nakita si Andrew Cheng na nakatayo sa tabi niya at nagtanong. Siya, boyfriend ko siya. Nagmamadaling hinawakan ni Maris Lee ang braso ni Andrew Cheng at nagpakilala. Siya ay labis na nag-aalala na si Andrew Cheng ay nakaligtaan ng punto, kaya't sinasadya niyang pinandilatan si Andrew Cheng at commendat. Si Andrew Cheng ay hindi tanga, kaya natural na naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin, at walang magawang tumango. Boyfriend. Nagulat muna ang babae, at pagkatapos na sukatin si Andrew Cheng saglit, iniunat niya ang isang maliit na kamay na kasing pino at makinis ng gatas, at sinabing may bahagyang ngiti, "Hello, ako si Marjorie Lau, ang anak ni Maris Lee." Matalik na kaibigan. Andrew Cheng. Inabot ni Andrew Cheng ang kanyang maliit na kamay, ngunit agad ding bumitaw muli. Wow! Sobrang lambot at mad-ulash. Maris, kailan ka pa nagka-boyfriend, bakit hindi ko alam? Tumingin si Marjorie Lau kay Maris at nagbiro. Nako, hindi pa huli para sabihin sayo. Kung tutuusin, hindi pa huli ang lahat para magkakilala kayo ngayon. Pinitawan ni Maris Lee si Andrew Cheng, at masuyong niyakap ang braso ni Miss Lau. By the way, kilala mo ba kung sino ang kapatid nating si Marjorie? Biglang tumingin si Maris kay Andrew Cheng, itinaas ang kanyang kilay, at mayabang na nagtanong. Nagkibit-balikat si Andrew Cheng, ngumisi at sinabing, hindi ko alam. Nakakuha ng suporta. Inosenteng sinulyapan ni Marjorie si Maris Lee, at napangiti ng may ngiti, okay, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Tumawa ng masama si Maris at sinabing, si Sister Marjorie ay mula sa pamilya ng Lau sa Xiangjiang, hindi ba't kamangha-mangha iyon? Pamilya Lau sa Xiangjiang. Bigla. Lumiit ang mga mag-aaral ni Andrew Cheng, nakatingin kay Marjorie Lau. Pamilya ng ina. Lau. Nagulat si Maris Lee nang makita niya si Andrew Cheng, at pabiro siyang itinulak, sinabing, hindi mo na kailangang palakihin, kilala ng lahat ang pamilyang Xiangjiang Lau, at parang narinig mo ito sa unang pagkakataon. Sumimangot din si Marjorie Lau, at nalilitong tumingin kay Andrew Cheng. Kakaiba ang lalaking ito, bakit parang kakaiba ang tingin niya sa sarili niya? Ang puso ni Andrew Cheng ay nanginginig ng husto, at matagal siyang nanumbalik, at ang kanyang mga mata ay duguan na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo pa rin siya ng mga tao mula sa pamilya ng kanyang ina, kaya maaaring may mga kamag-anak pa rin si Marjorie Lau. Minsang sinubukan ni Andrew Cheng na kontaken ang pamilya ni Xiangjiang Lau, ngunit nabigo. Dahil tila may malaking kapangyarihan sa dilim, na pumihil sa kanya na makipag-ugnayan sa pamilya Lau. Dahil dito, unti-unti itong nakalimutan ni Andrew Cheng. Gayunpaman, hindi kailanman nawala ng pakikipag-ugnayan si Andrew Cheng sa pamilya Lau ng Xiangjiang dahil gusto niyang kumpirmahin ang isang bagay. Nakita ko lang ang pamilyang Lau ng Xiangjiang sa TV noon, pero hindi ko inaasahan na makikita ko ang mga tao ng malaking pamilyang iyon ngayon. Ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Papuri na sabi ni Andrew Cheng. Windfall. Si Marjorie Lau ay naglabas ng ilang salita ng galit, pinandilatan si Maris Lee sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, at napangiti ng may ngiti, kasalanan mo ang lahat ng ito.
Inilabas ni Maris ang kanyang dila at walang pakialam. Pagkaraan ng ilang minuto, sa Zuexian Low Peach Blossom Box, hinawakan ni Maris Lee ang braso ni Andrew Cheng at pumasok kasama si Marjorie. Maris. Dito. Pagpasok pa lang niya, narinig niyang may sumigaw ng pangalan ni Maris Lee. Tinundan ni Maris ang tunog, at ang malaking kahon ay napuno ng 7 o 8 tao sa oras na ito. Hindi ibang tao ang bumati kay Maris Lee, kundi si Mr. Sherwin Lim, na humabol sa kanya kanina. Natural na nakita ni Sherwin Lim si Andrew Cheng sa tabi ni Maris Lee, at napansin niyang pumasok si Maris habang hawak ang braso ni Andrew Cheng. Paano ito nangyari? Pareho ba sila? Imposible. Talagang imposible. Nakita rin ni Andrew Cheng si Sherwin at binigyan siya ng magiliw na ngiti. Ngunit ang ngiti na ito ay nahulog sa mga mata ni Sherwin Lim, ito ay isang lantarang pangungutya at isang pagpapakitang gilas. Galit niyang pinagmasdan si Maris Lee na itinabi si Andrew Cheng, at pagkatapos ay sinipa niya ang inumin sa mesa. Young Master Lim, anong problema? Akala ko hindi ka pinapansin ni Miss Lee. Tanong ng isang playboy na nakaupo sa tabi ni Mr. Lim sa puntong ito. Huwag mong pakialaman ang negosyo ko. Hindi masaya si Sherwin Lim noong una, kaya syempre wala siya sa magandang mood ngayon. Sa buong kahon, mayroong hindi bababa sa 10 tao, ang ilan sa kanila ay higit o mas kaunti ang magkakilala, at lahat sila ay naglalaro at nakikipag-usap sa isa't isa. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng ilang playboy na kapatid na lalaki at mayayamang anak na babae. Maris. Dumating ka na, matagal na kitang hinihintay. Ang taong nagsalita ay isang babaeng halos kasing edad ni Maris Lee, na medyo magaling, ngunit napakalayo niya kina Miss Lee at Miss Lau. Lalo na't masyadong makapal ang make-up sa mukha niya. Ang babae ay nakasuot ng pulang pusod na damit, na may malaking bust na nagpapakita, itim na medyas, isang nunal sa sulok ng kanyang bibig, at may ngiti sa kanyang mukha. Ito ang kaibigan ko sa kolehiyo, si Susan Huang, na taga Xiangyang City. Dumating siya kasama ang pagpupulong na ito, at matagal na tayong hindi nagkikita. Ngumiti si Maris Lee at ipinakilala si Andrew Cheng. Ngunit hindi sila tumingin kay Andrew Cheng, sumulyap kay Marjorie Lau at nagtanong, ito ang matalik na kaibigan na sinabi mo. Wow, ang ganda! Habang nagsasalita, tumayo ang babae, hinawakan ang kamay ni Maris Lee, at ipinakilala ang iba sa kahon, hoy, huminto, ito ang sinabi ko sa iyo tungkol sa 4 na gintong bulaklak sa Xiangyang. Si Maris Lee ang nag-iisang, anak ni Mr. Oliver Lee sa ilalim ng lupa ng ating lungsod, kumusta na, napakaganda niya. At ang isang ito, ang matalik na kaibigan ni Miss Lee, ay parang isang peking diyosa. Mula sa pamilya Lau ng Xiangyang. Ipinatong ni Susan Huang ang kanyang kamay sa balikat ni Miss Lau at nakangiting sinabi. Kilala niya si Maris, at alam niyang may mabuting kaibigan si Maris Lee, mula sa pamilya Lau ng Xiangyang. Ganyan ang isang pamilya. Bagamat bigla itong umalis sa maraming pamilihan sa mainland mahigit 10 taon na ang nakalilipas, malaki pa rin ang impluwensya nito. Kumusta sa lahat, ang pangalan ko ay Marjorie Lau. Mapagbigay na sabi ni Marjorie, isang matamis na ngiti ang bumungad sa mga mata ng lahat, na parang panaginip. Sunod-sunod na tumayo ang lahat, na may pinakamataimtim na ngiti at mainit na pagbati. Kumusta sa lahat, ako si Maris Lee. Bahagyang yumuko si Maris Lee, ipinakilala ang sarili sa mahinang boses, at pagkatapos ay biglang tumingin kay Andrew Cheng at sinabing, ito ang boyfriend ko, Andrew Cheng. Bahagyang tumango lang ang malaking lalaki, hindi man lang tumitingin kay Andrew Cheng. Hindi gaanong nagsalita si Andrew Cheng, at umupo sa tabi ni Miss Lee, ngunit malinaw niyang naramdaman na ang lahat ng naruroon ay hindi pala kaibigan sa kanya. Haha, lumang sombrero, nakakahiya naman umupo. Hindi, Ate Maris, medyo sira ang boyfriend mo. Nakaupo kasama ang kawawang dowsy na ito, nahihiya ako at ibinaba ang presyo. Sa isang iglap, tumunog ang ilang di pagkakasundo at sarkastikong salita sa kaong ito. Pinuri nila si Miss Lee para sa kapakanan ng ibang mga ama, at inilagay sila sa isang napakalalim na dowsy, kaya hindi na kailangang mambola. Kabanata 269. Nang marinig ang mga sarkastikong salita na ito, walang pakialam si Andrew Cheng, at ang kanyang mga mata ay nakatuon na ngayon kay Marjorie Lau. Nais niyang makahanap ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Miss Lau. Medyo hindi nasisiyahan si Maris Lee.
Akmang tatayo na siya para magsalita ng ilang salita, pinisil siya ni Andrew Cheng. Masungit talaga ang batang babae. Sa sandaling ito, ilang nakakabigay puri na boses ang tumunog. Ate Maris, ako si Justin Jung. Narinig ko si Susan na pinag-uusapan ka noon, pero hindi ko inaasahan na ganoon pala kaganda ang totoong tao. Ate Maris, ang pangalan ko ay Harper May. Ang pamilya ko ang gumagawa ng negosyo sa medisina, at mas aasa ako kay Sister Maris sa hinaharap. Ang pangalan ko ay Lian Pinyin, ako ang iyong junior. Nakita ko na yung picture mo sa school. Ang bawat isa ay nag-uusap tungkol sa kanilang sarili, karamihan sa kanila ay mga lalaki, at lahat sila ay nakasuot ng maayos na terno, ngunit sa kasamaang palad, ang maliit na pag-iisip sa kanilang mga puso ay makikita ng mga tagalabas. Ito ang anak na babae ni Mr. Oliver Lee, ang emperador ng underworld ng Xiangjiang. Kung mayroon kang isang magandang relasyon, ito ay lubos na makikinabang sa iyong sarili sa hinaharap. Para naman sa pamilya Lau ng Xiangjiang, walang pamilihan sa mainland, kaya hindi ito nakakabigay puri. Galit pa rin si Maris Lee na kinasusuklaman nila si Andrew Cheng ngayon, at hindi niya ito pinapansin. Ang mga taong ito ay nagbago ng kanilang mga mukha ng mas mabilis kaysa sa pagbukas ng isang libro. Miss Lee? I toast kita. Ako si Kerwin Chong. Ingatan mo ako sa unang pagkikita natin. Sa oras na ito, biglang tumayo ang isang marangal na bata na nakasuot ng suit at leather na sapatos. Sa kanyang mga mata, walang kahihiyang ipinahayag niya ang kanyang paghanga kay Maris Lee, at ang nagbabagang init sa kanyang mga mata nang makita niya si Marjorie. Ang lalaking ito ay may malas-collar na ugali, espadang kilay at mga mata ng bituin, matangkad na tulay ng ilong, at magandang balat, maputi at malambot, isang natatanging maliit na puting mukha. Pero gentleman ang ugali niya. Lalo na nang makita niya sina Miss Lee at Miss Lau, may ibang kahulugan sa kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay parang simoy ng tagsibol, at gumawa siya ng malinis na trabaho sa pamamagitan ng isang baso ng 99 or wine. Medyo nagulat si Maris Lee. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Maris, huwag kang maupo. Inanyayahan ka niyang Master Chong, bakit hindi ka umiinom? Siyang Master Chong ay isa sa 4 na magagaling na young master sa Kyoto, at siya ay isang sikat na young talent sa Kyoto. Tandang padamdam. Tuwang-tuwang itinulak ni Susan Huang si Maris Lee, ngunit talagang naiinggit siya kay Maris. Batang talento. Isa sa 4 na mahusay na young master sa Kyoto. Kailan lumabas sa Kyoto ang titulo ng 4 na dakilang young lords? Korean house ba yan sa Kyoto? Parang may konting impression. Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew Cheng at tumingin kay Susan Huang sa tabi ni Maris. Pakiramdam niya ay hindi malinis ang babaeng ito, at medyo naghihinala siya kung magkaparehas ba si Maris Lee at ang young Master Chong na iyon. Kasabay nito, si Sherwin Lim, na nakaupo sa sulok at boring na umiinom ng 99 or wine, ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda. Gusto niya si Miss Lee, ngunit sa ngayon ay hindi siya makaupo sa tabi nito para protektahan siya. Sherwin Lim, may mali sa iyo ngayon. Ang lalaking Kerwin Chong na iyon ay halatang interesado kay Miss Lee, ngunit wala kang sinabi. Sumuko ka na. Ang mayamang ikalawang henerasyon sa tabi ni Mr. Lim ay humampa sa kanyang balikat at tumawa. Bobo. Si Sherwin Lim ay bumantong hininga lamang ng malamig, pagkatapos ay isang panunuya ang lumitaw sa kanyang mukha, at siya ay bumulong, ang batang iyon na si Kerwin Chong ay nililigawan ng kamatayan. Kaninong ideya ang hindi madaling ipaglaban, ngunit ang ideya kay Maris Lee, hehe. Nataranta ang mayamang ikalawang henerasyon, sa pag-aakalang nakainom siya ng sobra at wala siyang pakialam. Mula nang tumayo si Kerwin Chong, pinili ng mga taong interesado kay Maris Lee noon na huwag na itong banggitin sa oras na ito, nakaupo doon at nanunood. Alam nilang lahat na hindi nakuha ang babaeng gusto ni Kerwin Chong. Ang pakikipagkumpetensya kay Mr. Chong para sa isang babae ay sadyang ayaw mabuhay. Hindi lamang ang lalaki sa kahon, kundi pati na rin ang ilang mga babae, lahat ay tumingin kay Maris Lee nang may inggit at puot sa oras na ito. Lahat sila ay interesado kay Mr. Kerwin Chong, ngunit hindi sila direktang tiningnan ni Mr. Chong. In love lang kay Maris Lee at sa matalik niyang kaibigan. Naramdaman ni Andrew Cheng na ang pagkaing ito ay medyo kawili-wili. Pinag-isipan ito ng lahat. Maaasahan na may magagandang palabas na susunod na aabangan. Hindi ako makainom.
Nag-aatubili na sabi ni Maris Lee. Maris. Ano ang sinasabi mo, niyaya ka ni Master Chong na uminom, ito ay isang malaking pagpapala para sa iyo. Tsaka, magiging okay ka kung uminom ka ng kaunti. Hindi mo ako masisiraan ng mukha para sa larong ito na sa wakas ay pinamamahalaan ko. Galit na sabi ni Susan Huang, ayaw mo bang maging girlfriend ni Yang Master Chong? Nagulat si Maris Lee, tumingin kay Miss Huang at malamig na sinabi, may boyfriend ako. Nakikita na niya na ang kanyang matalik na kaibigan na si Susan Huang ay ibinebenta ang kanilang pagkakaibigan sa murang halaga para mapagtagumpayan itong Yang Master Chong. Wala ba silang nakikitang lalaking nakaupo sa tabi nila? Hindi bale, dahil ayaw uminom ni Mars. Hindi na natin siya kailangang pilitin. Ngumiti ng malumanay si Kerwin Chong. Mr. Chong, dapat mo akong tawaging Maris Lee. Hindi ako sanay sa pangalang Mars. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Maris Lee. Hindi ito nagpapakita ng mukha sa publiko. Hindi napigilan ni Mr. Chong ang kanyang mukha, at tumawa siya ng ilang beses, haha. Medyo mayabang ang karakter ni Miss Lee. Nang sabihin niya ito, halatang madilim ang mukha ni Kerwin Chong, at may malamig na pagkislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay umupo siya, sumulyap kay Andrew Cheng at sinabing, Miss Lee, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng iyong kasintahan. Ano? Oh, nababalutan ba ako ng galit? Ngumisi si Andrew Cheng sa kanyang puso. Sila ay isang grupo ng mga tipikal na lalaki at isang mayamang pangalawang henerasyon, kaya ang maingat na pag-iisip ng pag-order ng lingga at mung beans, sa harap nila, ay isang biro lamang ng unggoy. Delivery. Walang pakialam na sabi ni Andrew Cheng. Wow! Nakakapag-uwi na pala, ang galing talaga ng talent, matagal ko na talagang hinahangaan ang pangalan na yan. Biglang dumating si Kerwin Chong para patayin siya, baka sa mukha ang inggit, hindi niya maintindihan na hindi talaga makikita ng mga tao ang hubad na panunuyan na ito. Haha, Mr. Chong? Medyo interesting yung sinabi mo. Ang taong makapagpapahangga kay Mr. Chong sa kanyang pangalan sa mahabang panahon ay talagang isang pambihirang tao. Nagsalita ang isang lalaki sa iisang table. Siya ay mataba, nakasuot ng isang gintong relo, at ang laman sa kanyang mukha ay pinipiga ang kanyang mga mata sa mga biyak. Ang chubby fat man ay matagumpay na naglaro ng Rolex sa kanyang palso, sumulyap kay Andrew Cheng, at nagkomento, itong talento sa paghahatid ng pagkain, sa palagay ko ay ipapasa niya ang mga birtod ng kasipagan at pagtitipid, at ang damit na panloob na ito ay wala. 500 di ba? Ito ay tunay na talento. Sa tingin ko, 4 o 5,000 ang sweldo mo sa pagde-deliver ng pagkain. Ang kumpanyang binuksan ni Mr. Chong ay may buwanang turnover na 10-10 milyon. Tapat na para kumita ka ng daan-daang taon. Hahaha. Sa sandaling matapos magsalita ang patay na matabang lalaking ito, humagalpak sa tawa ang buong kahon, lalo na si Susan Huang, na tumawa ng labis. Biglang nanlamig ang mukha ni Maris Lee. Ngayon, dinala niya si Andrew Cheng dito dahil gusto niyang harapin si Sherwin Lim, ngunit hindi niya inaasahang papatayin niya si Yang Master Chong ng biglaan, na ikinabigla niya. Ang mas nakakapuot ay talagang pinupuntirya ng mga taong ito si Andrew Cheng. Tiningnan niya si Andrew Cheng ng may kasalanan, ngunit nalaman niyang naglalaro ng mobile game ang lalaking ito nang walang sakit. Napakaraming tao na tumatawa kay Andrew Cheng ay pinagtatawanan ang kanyang Maris Lee, na hindi niya kayang tiisin. Si Miss Lee, isa sa 4 na hari ng Xiangjiang, ay talagang kinutya ng ilang mayayamang ikalawang henerasyon na wala sa mainstream. Kung kumalat, nakakahiya. Agad na tumayo si Maris Lee, hinawakan ang kamay ni Andrew Cheng at galit na sinabi, let's go. Ngunit biglang hinawakan ni Andrew Cheng ang kanyang malambot na maliit na kamay, nagkibit balikat at sinabing, huwag kang mag-alala, umupo ka lang sandali, nandito na ang lahat, syempre kailangan mong kumain bago ka bumalik. Isang pares ng pangalawang henerasyong maliliit na kayamanan, na nagpapamalas ng kanilang kayamanan sa harap nila. Ito ay lubhang kawili-wili. Nakakatawa si Andrew Cheng. Kaysa pera. Siya ay hindi kailanman natatakot sa sinuman. Hahaha, ang talino mo talaga. Hindi ko talaga alam kung paano ka nagustuhan ni Miss Lee. Masyadong nakakahiya sa mga lalaki natin. Sinabi ni Justin Jung sa oras na ito, nakita niyang interesado si Kerwin Chong kay Maris Lee, kaya itinulak niya ang bangka at tinulungan si Mr. Chong na talunin si Andrew Cheng, na itinuring ding pabor para kay Kerwin Chong.
Hahaha. Panibagong tawa. Hoy, Justin, hindi tama na sabihin mo yan. Talento daw ito, at dapat unahin ang tiyaga at pagtitipid. Kung tutuusin, hindi mga ordinaryong tao ang makakain sa Zuexian Law. Ito lamang ay sapat na para sa kanya upang ipagmalaki habang buhay. Nagbibiro ang patay na taong grasa kanina sa sandaling ito. Gayunpaman, tiningnan sila ni Andrew Cheng nang walang pakialam at hindi ito isinasa puso. Lalong naging pangit ang mukha ni Maris Lee, bumangon siya at sumigaw ng galit, tama na. Susan Huang, ganito ba ang pakikitungo mo sa boyfriend ko? Nako, Mars. Huwag kang magalit, ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo rin. Sabi mo naghahanap ka ng boyfriend na desperado, sayang. Ano bang meron kay Young Master Chong, ang gwapo niya at ang daming pera, bahay. At napaka-mature ng kanyang career. Hindi ko alam kung gaano karaming mga taong nagmamahal kay Young Master Chong ang hindi makapasok sa kanyang mga mata, ngunit ikaw ang una, bakit hindi mo maintindihan ang ibig kong sabihin? Pinigyan ni Susan Huang si Maris Lee ng magandang tono. Hehe, para sa ikabubuti ko. Pinahiya mo ang boyfriend ko ng ganito. Labis na nanlamig ang mukha ni Maris, kinuha niya ang kanyang bag at malamig na sinabi, Susan Huang, hindi na tayo makikipag-ugnayan. Iniinis mo talaga ako. Galit na hinalukip ni Susan Huang ang kanyang mga braso. May babae kaya na gusto si Young Master Chong na makakatakas. Pambata. Andrew Cheng, tama ba? Paano? Kung isasaalang-alang ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, dapat mas mataas ang sweldo kaysa sa paghahatid ng pagkain mo. Sinabi ni Kerwin Chong, na may hawak na isang pulang baso sa kanyang kamay, na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, akala ko ba ay angkop ka para sa malambot na kanin, at ngayon ay hindi ka nang ahas na umutot, talagang naaawa ako kay Miss Lee. Biglang nanimbalik ang lakas ni Andrew Cheng, at biglang malamig na sinabi, Young Master Chong, tama ba? Narcissistic ka yata talaga. Marami kang pera. Kabanata 270. Mas mayaman kanino? Ano ba naman? Nataranta ang lahat, hindi matatakot ang batang ito sa tanga. How dare you talk to Young Master Chong ng ganyan? Alam ba niya ang ginagawa ng pamilya ni Mr. Chong? Alam ba niya kung magkano ang mga personal na ari-arian ni Mr. Chong? Naghahanap lang ng kamatayan. Agad na nagdilim ang mukha ni Kerwin Chong, ito ang unang beses na may nagsabi ng salitang pera sa kanyang harapan. Bata! Ayaw mo bang ligawan si kamatayan? How dare you say that? And you don't see how you can compare to Young Master Chong. Wala ka man lang mga kwalifikasyon para maging alipin ni Young Master Chong, kaya naglakas loob kang gumawa ng malaking deal dito. Naunang tumayo ang dating Justin Jong, hinampas ang mesa at sumigaw. May ilang bagay na hindi masabi ni Mr. Chong, kaya tumulong siyang sabihin ang mga iyon. Ngumisi si Andrew Cheng at sumagot, nako, hindi ka taka-taka na lagi kong naririnig ang mga aso na tumatahol, kaya ikaw ang alipin ng Young Master na ito na si Chong. Gusto mong mamatay. Namula ang mukha ni Justin Jung, at hindi niya akalain na ang isang ruffian ay maglalakas loob na insultuhan siya ng ganito. Galit niyang pinandilatan si Andrew Cheng, akmang kikilos, ngunit hinaila siya ni Kerwin Chong. Okay? Lumabas ang lahat para maglaro, huwag mong saktan ang iyong damdamin para sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Napakahusay ni Mr. Chong sa buhay. Pumalakpak siya at itinaas ang baso at sinabing, halika, lahat mag-toast kay Susan, at hilingin na 18 taong gulang siya. Tumayo ang lahat, tanging sina Andrew Cheng, Maris at Marjorie lamang ang naupo. Oh, at si Sherwin Lim, na nainom ng sobra, ay hindi rin tumayo. Masyado na siyang nainom, at nahihilo ang kanyang mukha. Galit talaga si Miss Lee. Hindi siya pumunta dito ngayon para manlay. Kung hindi dahil sa gulo para kay Andrew Cheng, matagal na siyang nandito. Si Marjorie Lau ay palaging imahe ng isang mabuting babae. Kahit napakatapang at avant-garde ang pananamit niya, hindi na siya umimik simula nang pumasok siya sa pinto. Sa bagay, hindi naman ito ang bilog na pamilyar sa kanya, nakaupo lang siya sa gilid at tahimik na nanunood. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang matalik na kaibigan. Sa paglipas ng mga taon, ilang mayayabang na playboy ang hindi natalo ng Master Flower.
Upang sabihin na ang mayabang at nangingibabaw na mayamang pangalawang henerasyon na ito ay talagang hindi karapat-dapat na banggitin kumpara sa nostalgic na masasamang tao sa Xinjiang. Biglang nalungkot si Marjorie Lau. Hindi niya naramdaman na nakainom pa siya ng ilang baso. Ilang taon na siyang wala sa bahay na iyon. Pamilya Lau ng Xinjiang. Ang tagal nating hindi nagkita. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas, umalis siya sa teritoryo ng mainland, sa katunayan matalino siyang protektahan ang kanyang sarili, ngunit talagang sakam siya sa buhay at takot sa kamatayan. Tungkol sa lihim na bagay na iyon, narinig lamang ito ni Marjorie Lau, ngunit hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Napansin ni Andrew Cheng ang pagbabago ng mood ni Marjorie, at gusto niyang magtanong pa, nagsalita na si Kerwin Chong doon. Aba, hindi ako binibigyan ng mukha ni Miss Lee. Tiningnan ni Mr. Chong si Miss Lee ng masama, at ang kanyang tono ay naging mas walang pakialam. Hindi pa siya napahiya ng ganito ngayon, at paulit-ulit niyang tinanggihan ang kanyang mukha. Nagalit ito kay Mr. Chong. Hindi na siya makapaghintay na ibaba niya ngayon ang mayabang na babaeng ito at hayaan itong lumuhod sa harap niya at humingi ng awa. Mukha. Ang laki talaga ng mukha mo. Bahagyang itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang ulo at malamig na sinabi, Master Chong, ayaw kang pansinin ng aking Mars. Bakit napakawalan GMO? Aso ka ba? Dumidila sa aso. Nagkagulo ang mga tao. Natulala ang mga ekspresyon ng lahat, at tinitigil nila si Andrew Cheng ng hindi makapaniwalang mga ekspresyon. Baliw na baliw ang taong ito. How dare you call young Master Chong na walang hiya at tawagin siyang aso? Naghinala silang lahat na mali ang narinig ng kanilang mga tainga. Ngunit sa parehong oras, nanunuya sila sa kanilang mga puso, ito ay si Daozi na mahilig magpanggap, at sadyang hindi nila naiintindihan ang masasamang paraan ni Mr. Kerwin Chong. Kapag naistorbo mo si Young Master Chong, mapapahamak ito. Maaari pa nilang isipin na ang taong ito ay tinadtad at itinapon sa kalye mula kay Zuek Shanlo. Ang mukha ni Mr. Chong sa wakas ay naging malungkot sa sukdulan, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at tumingin siya kay Andrew Cheng at sinabing, Bata. Matagal na kitang hawak. Naglalaro ka ng apoy. Tama, Young Master Chong, sa tingin ko ay hindi ka sineryoso ng batang ito. Masyadong yabang yan. Siya ay nakadamit tulad ng isang douchebag, at ang kanyang bibig ay napakamura. Hindi siya umihi para ipakita ang kanyang kabaitan. Si Justin Jung, na pinagalitan lang ni Andrew Cheng, ay muling tumayo sa pagkakataong ito, Master Chong, sa tingin ko ay pagod na siya at baluktot, ayusin natin siya. Malungkot ang mukha ni Mr. Chong at kumislap ang kanyang mga mata, Andrew Cheng, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na may gusto sa kanya ang boyfriend mong si Lao Su. Ang laro ngayon ay para sa kanya. Kung makatwiran ka, hayaan mong umalis si Lao Su dito, o pagsisisihan mo ito. Si Kerwin Chong ay hindi isang malambot na persimmon na kayang hawakan ng sinuman, magagawa niya ang anumang bagay kapag siya ay walang awa. At ang lalaking ito ay isang coach mismo. Marami siyang practice kapag weekdays, at black belt din siya sa taekwondo. Gusto niya si Maris Lee. Ipagpatuloy mo. Siya ay mula sa pamilyang Chong sa Kyoto. Kahit na narito si Mr. Oliver Lee, hanggat ipinapakita ni Kerwin Chong ang kanyang pagkakakilanlan bilang panganay na anak ng pamilyang Chong sa Kyoto, masunuring ibibigay ni Mr. Oliver Lee ang kanyang anak na babae. Nang magalit si Mr. Chong, hindi ito maiwasan ng lahat sa iisang mesa, at malinaw niyang naramdaman na ang temperatura sa kahon ay biglang bumaba ng higit sa 10 degree. Bahagya siyang sinulyapan ni Andrew Cheng, pagkatapos ay bumangon, at biglang hinaila ni Maris Lee. Nag-aalala rin si Maris na may gagawin si Andrew Cheng na wala sa kanyang isip. Noong huling nagturo siya sa gang ni Sherwin Lim, nandoon siya, at hindi sapat ang kalupitan ng lalaking ito. Ngumiti si Andrew Cheng, tinapik si Maris sa balikat, at sinabi sa mahinang boses sa publiko, huwag kang mag-alala, nagsusukat ako. Mayabang. Baliw. Nagalit si Kerwin Chong, tumingin kay Andrew Cheng na naglalakad palapit sa kanya, at sinabing may masamang ngiti, aba, parang hindi ka sigurado. Gusto mo bang magpakitang gila sa akin? May kapalit ang pride. Malinaw na alam ni Mr. Chong ang kanyang sariling lakas. Para sa isang ordinaryong tao tulad ni Andrew Cheng, hindi magiging problema para sa kanya na maglaro ng 10. Niyugyug ng mga mayflies ang puno at dinaig ito. Hindi niya napigilan ang pagkayam ng kanyang mga kamao at nagpakawalan ng tunog na, kumoko.
Enga. Ang tunog ng pagbasag ng hangin. Pagsubok ng kamatayan. Galit na sinuntok ni Kerwin Chong ang mukha ni Andrew Cheng, at malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Sa sobrang lakas ng suntok ay lalo pang tumawa ng nakakakilabot ang una na para bang nakita niya ang mukha ng huli na puno ng dugo at saka lumuhod sa lupa na humihingi ng awa para sa sarili. Ang huli, sa kabilang banda, ay tila walang pakialam, ang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon mula simula hanggang matapos. Sa mata ng lahat, ang pag-uugali ni Andrew Cheng ay humihingi lamang ng kanyang sariling kamatayan at labis na pag-abot. Kung gusto mong magpanggap na nagligtas ng mukha sa harap ng iyong kasintahan, kailangan mong makita ng malinaw ang bagay. Si Kerwin Chong iyon, at ang Kyoto ay nanalo sa Sunday Champion ng Three Realms sa isang hilera. Napangisi din sina Susan Huang, Justin Jung at iba pa, mukhang predictable na ang susunod na eksena. Pinaril ni Andrew Cheng, tinaas din niya ang kamao niya at binati siya. Kamatayan sa korte. Ang ngiti sa mukha ni Kerwin Chong ay puno ng pang-aalipusta. Ang taong ito ay naglakas loob na lumaban, siya ay nagpakamatay. Sabog. Sa malutong na tunog, pilit na nagsalpukan ang dalawang kamao. Pitik. Tila may tunog ng mga buto. Napangisi ang lahat, at alam nilang dapat nabali ang braso ni Andrew Cheng. Si Susan Huang, ang pute, ay nagpakita pa rin ng masakit na tingin, at sinabi kay Miss Lee, narinig mo ba? Baka nabali ang kamay ng boyfriend mo. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay labis na ikinagulat nila. Biglang napaatras ng ilang hakbang si Mr. Chong, at ang kanyang braso ay nakayuko na ng 90 degree. Maging ang kumpiyansang ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala na lamang, ang natitira ay gulat at namutla. Si Andrew Cheng ay nakatayo sa lugar na hindi nasaktan, winuwagayway ang kanyang mga kamao at pinipihit ang kanyang mga braso, nakakakiliti. Ito. Arabian Nights. Ang ikalawang kalahati ng pangungusap ni Susan Huang ay talagang natigil sa kanyang lalamunan, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Andrew Cheng, at ang kanyang puso ay nanginginig na tulad ng isang ilog. Ah! Aking kamay! Naghahanap ka ng kamatayan. Nagalit si Kerwin Chong at niyakap ang kanyang braso. Sa sandaling ito, nawala ang ugali ng dating marangal na anak. Hindi makapaniwala si Mr. Chong na may pumalo sa kanya ng mga kamao at nabali pa ang kanyang braso. Siya ay isang 3 beses na kampiyon ng Sunday sa Kyoto, at ang kanyang lakas ay tiyak na hindi dapat maliitin. Ngunit ngayon, malinaw na nabali ang kanyang braso, at ang kabilang partido ay nakatayo doon na hindi nasaktan, na may kalmadong tingin. Biglang humakbang si Andrew Cheng at dahan-daang naglakad patungo sa Kerwin Chong. Ang halakhak sa kanyang mukha ay agad na naging dominante at mabangis na tingin. Bastos. Ikaw. Anong gusto mong gawin? Ako ay nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Chong, at ang aking ama ay si Mr. Gabi Chong mula sa Kyoto. Ang aking pamilya ay nagpapatakbo ng isang martial arts academy. Kung maglakas loob kang gumawa sa akin, tiyak na mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Si Kerwin Chong ay labis na natakot sa oras na iyon kaya siya ay umungal at sumigaw. Dahil nakita niya ang sobrang dominante at mapagmataas na aura sa mukha ni Andrew Cheng, lalo na ang tingin sa kanyang puso na nagbigay sa kanya ng goosebumps, na parang isang namamatay na Diyos. Ang ganitong uri ng eksena ay lubos na nagulat sa lahat ng naroroon. Si Susan Huang ang unang tumayo at tinuro si Andrew Cheng at pinagalitan, baliw ka. Ang young Master Chong ay hindi isang bagay na maaari mong pukawin. Naghahanap ka ng kamatayan. Proud. Sagisaan siya ni Mr. Chong gamit ang isang daliri, talagang tinatrato niya ang sarili niya bilang isang karakter. Humihingi ng paumanhin kay young Master Chong, kung hindi, hindi ka makakalabas sa Drunken Immortal building na ito. For a time, nagalit ang mga tao at sunod-sunod na pinagalitan si Andrew Cheng. Tila naisip ng lahat na nililigawan ni Andrew Cheng si kamatayan sa pamamagitan ng paggawa niyan. Walang magawang umiling si Andrew Cheng, at naglakad patungo sa Kerwin Chong nang walang sinasabi. Si Mr. Chong ay parang isang takot na ibon sa sandaling ito, ang mga butil ng pawis sa kanyang noo ay tumulo pababa, at nagsalita siya ng may vibrato, ikaw, ano ang gusto mong gawin? Huwag mong isipin na hindi kita matatalo, na-miss lang kita. Tandang padamdam. Nakakalungkot na ang kanyang ekspresyon ay nagtraidor sa takot at tensyon sa kanyang puso. Si Kerwin Chong ay hindi kailanman naging kasing takot ngayon.
Ang lalaking nasa harapan niya ay nagbigay sa kanya ng banta mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kyoto, makapangyarihan ang Chong Family Martial Arts Academy. Malamig na salita ang lumabas sa bibig ni Andrew Cheng. Tama ang hula ko, ang pamilyang Chong ang nagbukas ng Martial Arts Academy sa Kyoto. Kung pag-uusapan, mayroon pa ring personal na hinanakit si Andrew Cheng at ang pamilya Chong. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.